Mga ka-dribble, grabe, may matindi na naman nangyari sa Lakers. Akala natin questionable, akala natin alanganin, pero biglang sumabog sa court si Luka Doncic. Eto na nga, pag-usapan natin ng panalong Lakers kontra Raptors sa gitna ng injury scare ni Luka. Mga ka-dribble, injury what? Si Luka Doncic na questionable lang bago ang laro, pinakita ko bakit superstar siya. Sa gitna ng mid-season slump ng Lakers, kinuha nila ang isang sobrang importanteng home win matapos talunin ng Toronto Raptors 110-93. At ang mas grabe dito, hindi lang ito simpleng panalo. Ito na siguro ang pinaka-solid na team effort ng Lakers sa panahong ito. Kumilos ang mga stars, kumilos ang role players, at ramdam na ramdam ang chemistry sa loob ng court. Si Luka, sinulit bawat minuto. Umiskor siya ng 25 points at 18 doon ay galing pa lang sa first half. Parang sinasabi niya agad, okay ako, laro tayo. Kahit may iniinda, tuloy pa rin. Kasama niya si LeBron James na nagdagdag ng 24 points. Tahimik pero mahalagang ambag naman kina DeAndre Ayton at Rui Hachimura na parehong may tig 10 points. Hindi ito one-man show. Ito ay Lakers basketball na kailangan nila. Pero pagkatapos ng laro mga kadribble, doon naging seryoso ang usapan. Inamin mismo ni Luka na hindi pa siya 100%. Sabi niya, it's okay, I'll bear it. Ramdam pa rin daw niya ang sakit, kahit konti, pero susubukan pa rin niyang maglaro. Ibig sabihin nito, si Coach JJ Redick kailangan talagang maging maingat. Kaya nga kinansela na nila ang shoot-arounds para sa natitirang season para lang ma-manage ang katawan ni Luka. Kung maaalala nyo, nung wala si Luka laban sa Blazers dahil sa left groin soreness, talagang hirap ang Lakers at natalo sila. Doon lalong nakita kung gaano siya kaimportante sa team. At kahit may discomfort, tuloy-tuloy pa rin ang MVP level performances ni Luka. Kahit noong mga nakaraang laro, naglalabas pa rin siya ng malalaking scoring nights kahit may iniindang sakit. Ngayon, ang susunod na laban nila ay kontra Denver Nuggets na wala naman si Nikola Jokic. Pero kahit ganon, delikado pa rin dahil lumalaban ang Denver kahit kulang sa rotation. Kung mapangunahan ni Luka ang Lakers sa panibagong panalo mga kadribble, mas lalong lalakas ang usapan sa MVP candidacy niya ngayong season. Pero kayo mga kadribble, anong tingin nyo? Hanggang saan dapat itulak ng Lakers si Luka kahit hindi pa siya 100%? Dapat bang mag-risk o mas importante ang long-term health? I-drop nyo na ang opinion nyo sa comments. Yun muna mga kadribble ang kwento natin ngayon. Kung nakaabang kayo sa Lakers updates, ito ang tamang channel para sa inyo. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe at maging kabahagi sa pag-abot natin sa 100,000 subscribers. Marami pa tayong pagsasaluhang kwentong Lakers dito sa Kadribble. Kaya ano pa hinihintay nyo? Dribble pa more!